So mga tol, alam na nga po ng karamihan matapos pong pasukuin ni Nick Bull si TJ Duheny sa laban nila kahapon na naganap sa Liverpool, England, kung saan round 10 lang ang tinagal ni Duheny kay Nick Bull. Sumuko ang corner ni Duheny, hindi na tumuloy sa round 11 matapos hindi makaya ni Duheny ang parusang natanggap niya mula sa kamao ni Nick Bull. Bugbog sarado at nanakit po ang katawan ni TJ Duheny sa mga body shot ni Nick Bull. At nagtrending pa nga po dyan mga tol yung round 1 na ginawa ni Nick Bull na sinipa itong si TJ Duheny. Inipit po kasi yung liig ni Nick Bull kaya na bad trip siya, kaya sinipa niya itong si TJ Duheny. Sinubukan pa nga magdrama ni Duheny mga tol, bumagsak siya at pagkatayo iika-ika pero hindi po umubra yung drama niya sa referee. So alam na nga po ng karamihan mga tol na kinall out ni Nick Bull si Inoue. Target nilang labanan si Inoue kapag umakyat na ito ng featherweight division. So bigla nga pong nagparamdam itong si Inoue mga tol sa pagkakasipa ni Nick Bull kay Duheny. Nagpost po kasi si Inoue sa kanyang ex account. Wika niya, nakakatawa daw itong si Nick Bull pero wag daw itong manipa. Agad pong sumagot si Nick Bull kay Naoya Inoue at sinabing kapag ready na daw si Inoue na magsipaan sa 126 pounds. Sumagot naman po dyan si Inoue mga tol at sinabing sapat na daw sa kanya yung dalawang kamao. So mukhang nag-uumpisa na mga tol na i-hype nila ang kanilang potensyal na laban. Balak nga po ng promoter ni Nick Bull na labanan si Inoue bago matapos ang taon na ito o kaya naman daw sa early next year. Sa ngayon kasi mga tol, may mga nakalinya pang laban si Inoue. Sa May 4, lalaban siya dito kay Ramon Cardenas at pagdating naman po ng September, lalabanan naman po niya si Murodjon Akhmadaliev. So malay natin mga tol, pagkatapos ng dalawang laban ni Inoue, isunod niya na itong si Nick Bull. Usap-usapan nga din mga tol na sa December umano ang debut fight ni Inoue sa Riyadh, Saudi Arabia at baka si Nick Bull na po ang makasagupan niya dyan. So tingnan na lang po natin mga tol kung ganyan ba talaga ang mangyayari. Sa kabilang banda naman mga tol, shinare po ni Lamont Roach Jr. ang isang clip ng video na sinusubukan umano ni Tank Davis na kagatin yung tenga niya. Nag-aala Mike Tyson nga daw dyan si Tank Davis mga tol. Maririnig din po na sinabi ng commentator na parang si Mike Tyson daw itong si Tank Davis. Wika pa ni Lamont Roach Jr. mga tol, dirty fight nga daw ang ginawa ni Tank Davis sa kanya. At tawang-tawa pa nga po si Lamont Roach Jr. dyan kay Tank Davis. So naniniwala pa rin po si Lamont Roach Jr. na kapag nag-rematch sila ni Tank Davis, patutunayan daw niyang tatalunin na daw niya itong si Tank. Dagdag pa ni Lamont Roach Jr. mga tol, kahit nga daw hindi nangyari yung pagluhod ni Tank Davis sa round 9 kung saan hindi ito binilangan ng referee, sa tingin umano niya, siya pa rin daw dapat ang panalo. Nagsalita naman po ang trainer na si Robert Garcia mga tol. Sinabi niyang may tatlong paraan kung paano dapat nanalo si Rhodes. Una, yung pagkaluhod daw ni Tank Davis, dapat daw knockdown yon at automatic na 10-8 ang score. Pangalawa, yung pagtalikod daw ni Tank Davis at paglakad nito palayo, dapat din daw technical knockout yon. At ang pangatlo daw mga tol, yung pagpunta daw ni Tank Davis sa corner para daw magpapunas ng tuwalya. Disqualification naman daw yon. Pero dahil hindi na po nabago ang desisyon ng komisyon at nananatili pa rin po majority draw ang laban, excited pa din daw si Robert Garcia mga tol na mag-rematch itong si Tank Davis at Lamont Roach Jr. At tiwala siya na maganda daw ang ipapakita ni Lamont Roach Jr. sa rematch at magiging world champion na umano ito.